Good day everyone! Ngayon po ay tuturuan po namin kayo kung paano gamitin at i-maintenance ang machine na nasa likod ko ngayon. Ang tawag po sa machine na ito ay PLA Injection Molding Machine Prototype. Ngayon naman po ay ipapaliwanag ko sa inyo part by part kung paano nga po gumagana ang bawat component ng machine na ito. Ang tawag po sa component ng machine na ito ay control panel. Ito po ang responsible sa lahat ng controls and electronics po ng ating machine. Sa ating control panel, dito po natin makikita ang ating screen, ang ating mga band heater controllers, at syempre yung mga buttons natin para sa mga specific na functions. Dito po sa screen natin magagamit para po galawin ang ating extruder at saka plunger. Ito naman po mga band heater controller natin, dito po natin mamomonitor ang init at saka ang bilis ng pag-init ng ating mga band heater. Ito naman po mga buttons is mga on and off po para mapagana yung ating mga components. And syempre, hindi din po natin makakalimutan yung emergency button kung sakali mang hindi magandang mangyari. Ito po ang ating panel lock. Ang panel lock po ay siya pong nagsisecure sa ating control panel or sa pintuan ng ating control panel. Para po mabuksan siya, kailangan nyo lang po is ihila po ito up and then twist nyo lang po papuntang left. Sa loob nga po ng ating control panel, makikita po natin ang Arduino at saka mga kanya-kanyang wires on which nakakonect para sa ating motherboard. Meron din po tayo makikita sa may upper right side ng ating control panel or left side. Ito po yung main breaker at saka second breaker natin. And then meron din po tayong on and off para sa ating mga band heaters. Next naman po na i-discuss ko is yung tinatawag natin na injection unit. Para po ma-access natin yung ating injection unit, ay kailangan lang po natin tanggalin yung lid ng ating machine. Ang loob po dito is meron po tayong motor, meron po tayong linear guide, at syempre, ito po yung pole or rod para nagtutulak sa ating plunger. Meron din po tayong makikita na mga stopper in each side po ng ating linear guide. Next is ito naman po ang tinatawag na barrel ng ating machine. Ito naman po, ang tawag po dito ay mga band heaters natin. And sa dulo naman po ng ating barrel is nakapaloob yung ating nozzle. Ito naman po ang ating hopper. Ito po ay ina-attach sa ating barrel para mapasok po natin kaagad yung ating material. Ito naman po ipapaliwanag ko ngayon is ang mold ng ating machine. Ito po, ang mold po natin ay nahahati po sa dalawang component. Ito po ang male component at ito naman po ang female component. Sa female component po natin naka-attach yung ating mga cooling system. Itong hose po ito ay nakakonect po siya sa ating reservoir para po mag-relay or magdala po ng tubig papunta po sa ating mold. So ang kabuuan, ito po ang ating ejector unit. Ang ejector unit po natin ay meron pong naka-attach na motor sa likod na siya pong dahilan ng paggalaw niya. Yung motor naman po natin is merong conveyor belt papunta sa ating gear na siya pong dahilan kung para umatras or umabante yung ating ejector unit. Lastly naman po, is ito yung component na tinatawag na pump. Siya po yung nagbubuga ng coolant natin mula sa coolant reservoir papunta sa mold natin. Ang prototype din po ito ay meron pong built-in na storage area po para sa mga tools at saka equipments as well as materials po na gagamitin on operation. Ayun po ang mga components ng ating machine. After mapaliwanag ng mga buong component ng injection molding machine, so tutungo na tayo dito ngayon sa
sa pag-prepare ng ating materyales bago tayo mapunta sa pag-injection, no? So, meron kami ditong PLA pellets, scooper, panandok ng PLA, lagayan ng PLA namin, weight scale, at tissue. So, bago magsimula yung preparation namin, so, i-secure muna natin na malinis yung ating pagsusukatan. So, gagamitan natin to ng tissue. Pupunasan muna natin yan ng kahit anong, makita na yung kahit anong butil dyan, basa. Ayan, na maka-apekto sa ating pagsusukat, no? So, kapag na-secure ng malinis yan, pipindutin natin itong on. Yan. Tapos, sisimulan natin timbangin itong lalagyanan natin ng PLA pellets. Yan. Once na matimbang na natin, nandiyan na yung kanyang unit. So, i-return na natin yan. Pagtapos natin material, so, dito na tayo magsisimula magsandok ng PLA pellets. No? Kailangan natin ma-achieve is 40 grams. Yan. So, na-achieve na natin ang 40 grams. So, next naman yan is magpuproceed na tayo sa calculation. So, sa unang step natin is, siyempre, isasaksak muna natin yung ating mangkul. Once na na-secure din natin yung saksak natin machine, so, dito tayo pupunta sa control panel natin. So, kagaya ng kanina, tinuro kung paano ito buksan. I-attack lang yan, tapos kanan sa kaliwa. So, dito may makikita kayong main breaker, secondary breaker, at yung sa van heater nasa on-off, no? So, ang unang gagawin dyan is i-on mo lang tong main breaker, tapos isunod mo tong secondary breaker, no? Tapos i-on mo na rin tong para sa van heater. Yan. Tapos, pag nagawa mo na yung unang step na tinuro ko kanina, so, eto, bubuksan na natin yung una is ang van heater. So, nabuksan na siya, umilaw siya, so, bubuksan din natin ang ating control system na yan. So, eto ngayon, may lumabas na dito sa ating control panel, may lumabas na semi-automatic mode, manual mode, calibration, at about. So, explain muna natin ang calibration. So, pag tinap natin yung calibration, dyan sa calibration, may lalabas na plunger position, meron ding cooling, ejector position, meron buzzer, at yung stop light, no? So, dito, sa may plunger position, meron yan sa calibration, meron yan hanggang 230, no? So, pag pinindot natin yan by 10, so, ang gagalaw dyan is ang ating plunger, no? So, pag pinindot ng by 10 yan, kakalibrate lang natin yan kung smooth yung finish niyan, hindi sabit sa bare. So, ngayon, nakita naman natin, is smooth naman siya, no? So, dito naman tayo pupunta sa ating ejector, no? So, testing din natin, kakalibrate din natin yung ejector natin, no? By 10 din kung smooth din ang kanyang travel. So, nakalibrate naman natin to. So, smooth naman siya. Yan, balik lang ulit, tapos abante ulit, forward, no? Yan, so, namin ipalapat yung molde na yan, dalawa na yan, kailangan maglapat yung dalawang yan. Yan. So, yan sa nakikita nyo naman is nagpantay naman siya, naglapat naman siya. So, yung calibration natin sa ejector is good. So, dito sa cooling, yan, kung nakikita nyo itong cooling, meron on tsaka off. Now, pag pinindot natin yung on na yan, testing natin kung gagana yung ating cooling system. Yan. So, ngayon, gumagana naman siya. Nakita nyo naman. Yan.
So, yung sa cooling naman natin is goods din siya. Gumagana naman siya. No? So, i-off na natin siya. So, ito naman yung buzzer. Titignan din natin, kakalibate natin kung gumagana siya o hindi. Ayan. So, naririnig nyo naman siya. Medyo mahina lang pero gumagana naman siya. So, ito naman, yung si stock light natin is titignan natin kung lahat yan ay functional. So, pipindin natin itong green. Yan, gumana siya. Orange. At red. So, yung sa calibration naman natin, nakita naman natin lahat yan is lahat functional, no? So, ibabak na natin yan at magsimula na tayo ng operation natin. So, back lang yan. Tapos, i-reset lang natin to. I-off lang natin itong ating control system. Tapos, i-open natin yan. Pag open yan, yan, mag-automatic yung ejector natin tsaka yung sa ano natin, plunger natin is mag-automatic, mag-back to serial. So ngayon, nabalik na yung plunger at yung ejector natin sa kanilang home position, no? So ngayon, ang gagawin na natin dito is i-set up muna natin ang band heater, mga band heater natin, no? So ito sa band heater 1 natin is set up natin dito is 50. So didiinan mo lang to. Agad sa may lumabas na ganyan. Yan, tapos ilalagay mo lang is 50. Tapos okay na yan. Tapos sa band heater 2 naman is 150. Si-set up mo lang yan. Didiinan mo lang. Yan. Tapos pag may lumabas na ganyan. Yan. So okay lang. Sa band heater 3 naman is 180. No, so didiinan mo lang yan. Ganun lang. Same process lang din. Yan, tapos okay mo lang yan, no? So, gagawin lang natin dyan, hihintayin lang natin to. Ito, yung kulay-kulay na number na yan is kailangan niya ma-reach tong nasa baba niya. Once na ma-reach na yan is mag-start na tayo ng paglaglag ng ating, ng ating pellet. So, nakita naman natin is na-reach niya na yung kanyang temperature, yung band heater 1, band heater 2, band heater 3. No? So, pag na-reach na yan yung ganyan temperature, no? So, pwede na tayo mag-proceed sa ating next na gagawin, no? Which is yung sinukat natin kanina na PLA na 40 grams is ilalagay na natin dito sa ating hopper, no? Pangdagdag. Yan. So, i-make sure lang natin na yung PLA pellets natin is nalagay ng tama dyan. So, pwede naman ito buksan yung itong hopper natin. Hindi naman siya masyadong mainit. Hindi naman siya apektado sa band heater. So, sisilipin natin yung PLA pellets na nilagay natin. So, susundutin natin yan, iurong natin yan, lahat yan, para mapunta lang yan dito. Para pag push ng plunger is smooth lang. Pagtapos nyan, yung sundot natin is pwede na tayo bumalik sa ating control panel, no? So, pipindutin na natin tong semi-automatic mode. Yan. Pagtapos natin maglagay ng PLA pellet, no? So, pwede na tayo mag-proceed sa ating semi-automatic mode. Yan, medyo sa taas. Yan, maglalagay lang, may magko-caution lang sa'yo dyan. Ine-next mo lang yan.
Tapos pawarningan ka lang ng ulit yan at pwede mo nang i-start. Sa unang process na gagawin is mauna muna lagi yung ejector, mag-move, ilalapat niya yung molde bago next na step is yung ating plunger. Yan. Once na naglapat na siya, next na mag-move naman is ang ating plunger. Yan. So ito, yung pass natin is umistak sa bandang gitna. So dito na yung sa may baniter natin, baniter 1 tsaka 2. Diyan na nagsisimula tunawin ang ating PLA. So ang gagawin lang natin is maghihintay lang tayo ng 10 minutes, no? At bago matapos ang ating process. Na-reach na yung 50%, no? So, tapos sa melting stage. So, itong plunger natin, is itulak nyo na yan, papunta dito, sa ano, at dyan sa mag-eject. So, ito, na-reach na ngayon yung 77%, no? So, nag-i-start na po. Ngayon, mag-cooling. So, yung cooling natin is maabot yan sa 7 minutes, no? Hanggang matuyo ang ating product ng kamoy. Yan. So, ito, nag 100% na. Nakalagay na finish, no? So, kusa na to. Kusa na silang babalik sa kanilang, sa kanilang home position, no? Yung yan. So, yung nakikita nyo, meron ng product na nakalagay. So, titignan natin kung buo. Yan. So, ito, nakabuo tayo ng isang product. So, ito yung process natin is success naman, no? So, ito yung ating product, no? So, okay naman, okay siya, kaso yung kulay niya lang nag-iba dahil sa may napay lang kami ng mold spray, no? Para dumikit lang din dito sa kabilang mold, no? So, ang next natin gagawin is pipindutin na natin yung home para magbalik na sa kanilang home position na mag-automatic na yan pag pinindot no? So ayun lang ang simple procedure ng pag-operate ng isang machine natin. So, dahil meron pang natitira dito na konting initial na resin na natunaw. So, mag-apply ulit tayo ng isa pang resin, no, para makagawa ng isa pang product. So, itong timbang na to is nasa lang siya, 9 grams. No? Yan. So, bago tayo maglagay ng another 9 grams, no, so maglagay na tayo ng upper, no, para lahat pumasok ng resin. No, so madali na naman magkabit ng hopper, no, so iniikot lang yan kasi thread naman siya. Yan.
So, dahil nalagay mo na yung hopper, no, pwede ka na ulit maglagay ng another 9 grams ng PLA resin. No? So, yan. Yan. So, tanggalin natin yung hopper, no? So, check lang ulit natin. Check lang ulit natin. Kasi may mga iba't sabit, may ibang resin na hindi pa nalalaglag. So, tulak lang natin ang konti. So, yung pagtapos na natin i-check na lahat ng resin natin is na andito na, nailagay na natin. So, proceed na ulit tayo, same process. So, yung sa pangalawang lagay natin, no? So, ito yung pangalawang product natin. So, ang nakita naman natin is successful naman siya. Yan, try natin kunin. Yan. Yung pangalawang product na nilagay natin ng 9 grams. Yan. Pagtapos natin makuha yung product, no, pupunta na tayo dito sa home, pipindutin na natin yan para mag-automatic na balik. Yan. So, ito yung process na nagawa natin. So, ito yung may kulay, ito yung unang gawa natin kanina. Tapos, ito yung pangalawang eject natin. So, ito yung pagkaiba dyan. No, siguro yung kulay, kasi yung kulay niya, no, yung naapektuhan lang yan sa paglagay natin ng mold spray. So, pagtapos natin mag-operate, no, so, make sure muna natin is patayin muna natin yung system bago tayo dumako sa pag-maintenance. So, i-off natin yung band meter. Yan. Na-make sure na natin na patay yung buong system, no? So, dadako na tayo sa pag-maintenance, no? So, na ituturo naman sa inyo ni Marvin Manso. Ayan, so welcome no, dito sa ating pag-maintenance. No? Ano nga ba yung ating mga kailangan? So, syempre, unang-una, yung ating kasuotan, no? Yung mga kailangan nakasuot tayo ng dark colored na damit, or kung wala naman kayong pwede naman t-shirt, or kung wala naman, so anything na dark colored. And also, no, kailangan din no, na close shoes tayo, no? And so baka kasi mapatakan tayo ng plastic yun, no, sa ating paglilinis. So masakit yun, no? Next naman, yung ating mga tools na kakailanganin. Unang-una, meron tayo ditong pipe wrench. Ayan. So, next naman, yung ating open wrench or combination wrench na size 13, size 10, ayan, dalawang size 10. At meron din tayo ditong adjustable wrench, ayan, para doon sa mga komplikadong mga bolts. Next naman ay yung ating screwdriver, Philip at saka yung flat. Ayan, tapos meron din tayo ditong brush para sa mga dumi. And meron din tayong Allen, no, para doon sa pagbukas ng ating or pagtanggal ng ating band heater. Meron din naman tayo ditong panungkit, no, para doon sa mga plastics, and pang scratch, no, para nga doon sa mga plastic na ating tatanggalin. And also meron din tayong oil para doon sa mga lalagyan natin ng oil, yung ating mold, no, maging yung ating guide screw, no, para hindi siya mag-stock up kapag ginamit natin or kapag iniwan natin at gamitin natin ulit. Next naman ay ating gloves, no. Protection to sa ating kamay sa mainit na metal. Next naman is mga basahan, no. And so for support, no, dun sa mga mainit na bakal sa paghahawak natin na pandoble, no, sa ating kamay. So ito yung overall na kailangan natin sa pag-maintenance, no. And also, no, kaya naman ito ng isang tao lang, pero kung meron kang kasama, mas okay para taga-abot ng mga tools or pwede rin taga-hawak. Yan. So ngayon, sisimulan ko na yung pag-ooperate, no, ng maintenance. Dumako tayo dito sa ating machine. So bago tayo mag-maintenance, suot muna natin yung ating protection sa ating kamay. So yung gloves. So any gloves pwede na, no?
Ayan, make sure nyo na may suot kayo nito kasi mainit yung ating tatanggalin. So, bakit nga ba mainit pa tinatanggal na natin? So, mas okay kasi na mainit pa tinatanggal na para yung plastic sa, sa ating barrel ay malambot pa. Ayan. So, kailangan din natin itong basahan. Dalhin din natin doon sa ating machine, no? Ayan. So ngayon, tatanggalin natin unang-una ay yung ating mga heating elements connections. So, eto yun, no, yung wire na kulay puti na to. So, gagamitin natin siya ng adjustable wrench para matanggal. Luluwagan lang natin to, unting luwag lang, unting ikot lang, no, at matatanggalan natin siya. So, ganoon din yung gagawin natin sa iba. Unting ikot lang din. At matatanggal na siya. Ayan. So, next. So, after natin matanggal yung mga heating wires elements, no, next naman natin tatanggalin ay yung mga sensor. So, gagamitan natin siya ng Allen key. So, unahin natin dito sa may bandang nozzle. So, ingat lang sa pagtatanggal kasi mainit yung ating barrel o yung ating van heater, no? Next naman yung sa gitnang bahagi. And next naman ay itong ating pangatlong van heater. Ayan, luluwagan lang natin siya tapos ayan, pagtapos natin siya matanggal, no? Ayan, tatanggalin natin itong buo. Itong mga to. Yung mga cover niya. So after natin maluwagan yung mga bolts, no? Pwede natin itong tanggalin isa-isa. Itong mga cover niya, ayan. Ayan, lagay lang natin dito sa ilalim. Tapos, ito. Ayan, lagay lang din natin ito dito sa ilalim. Ang next naman natin tatanggalin, no, ay yung ating molde. Ayan, so paano ba tanggalin itong molde? No? So, gagamit tayo dito ng open wrench na size 13 para dito sa ating mga nuts. So, ito yung size 13 natin na open wrench or combination wrench, no? So counterclockwise lang yung ating gagawin na pagbubukas nito. So luluwagan lang natin siya at pwede na nating maluwagan gamit yung ating kamay or tanggalin gamit yung kamay natin. Ayan, so luwagan nyo lang bago nyo tanggalin lahat. After natin maluwagan, ayan, pwede natin siyang tanggalin. After natin matanggal yung ating nuts at saka yung mga spacer, yan, pwede natin hilain tong ating molde. At ayun na, tanggalan natin. Ilalapag lang natin dito sa ilalim. So make sure na nakalapat lang siya at hindi matutumba. So, pag natanggalan natin yung ating molde, pwede na natin itulak yung ating van heater sa unahan. So, gamit yung anything na pwedeng pantulak sa kanya. Ayan. Tapos sasaluin lang natin siya dito sa kabilang part ng ating machine. No? At natanggal na natin. Lalapag lang natin dito. Pag natanggalan natin yan, na pwede na rin natin matanggal itong buong buong barrel. Ayan. Iikutin lang to since mainit pa siya at kaya na siyang maikot. So pero yun nga.
hindi mo siya pwedeng kamayin, gamit ka pa rin ng gloves or doblehin mo yung gloves mo ng basahan para hindi ka mapasok. Ayan, pwede naman na siyang maikot gamit yung gloves mo at yung basahan. No? Ayan, so ayan, matatanggalan natin yung yung nozzle, no. So ayan, natanggalan natin. Kung makita nyo, no, may mga plastic pa sa loob. So hanap tayo ng lugar na pwede natin siyang patulungin lamang, no. So dito sa lamesa pwede na. Pero lagyan natin ng basahan kasi nga baka maano yung lamesa, masira. Ayan, taob lang natin yan siya dyan. Next naman natin tatanggalin ay yung ating yung barrel sa gitna. Ayan, so may ikot na rin naman yan. So may ikot na yan siya. If matigas yan, pwede kayong gumamit ng pipe wrench, no? Pero since maluwag naman siya at kaya naman siyang ikutin ng kamay, kamayin nyo na lamang, no? Mas mainam. So since hindi naman siya ganun kainit, yun nga, kinakamay ko na lamang with gloves, no? Pero kung sobrang init niyan, huwag nyo gagawin yun. So, kailangan yung magdoble ng basahan. No? So, warning lang yun. At yun nga, natanggalan natin yung gitnang bahagi ng ating barrel. So, itatawag lang din natin to doon sa may lamesa. So, patungan lang din natin ng basahan. So, para hindi tayo magkalat at hindi masira yung table natin. Next naman natin tatanggalin ay yung ating plunger. So paano tanggalin kapag nasa ganyang posisyon? So ipupush lang natin yan manually, gamit yung ating motor dito sa likod, no? Ayan, tutulak lang natin manually. Ayan. Since malambot pa nga yung plastic, natutulak pa siya. Pero pag tumigas na yan, mahirap yang itulak. No, kasi nga nakadikit na yan doon sa ating barrel, no? So makita nyo, no, iniikot-ikot ko lamang to, no? At malambot pa siya kasi nga malambot pa yung plastic doon sa ating plunger o tsaka sa barrel. Ayan, so medyo mabilis lang, no? At kapag nakalabas na yan ang buo, ayan, no, pwede na natin yung matanggal, no? Ayan. So gagamit tayo ng basahan, no, sa pagtanggal nito. No, so i-cover lang natin yung plunger ng basahan, saka natin siya iikutin. Ayan. Open wrench or combination wrench na size 10, dalawa. Ayan, yung isa pang support at yung isa naman pang ikot. So unahin natin to. Counterclockwise lang yung pagbubukas nito. Next naman ay ito. Malugan at matanggal yung ating mga nuts dito sa likurang bahagi, no, pwede natin itong hilain, no, para matanggal. Ayan. Ayan, natanggalin natin, no? So tanggalin natin yung mga bolts at ilagay natin sa isang lugar lamang, no? Ayan. Tapos lalagay natin dito para sa ating paglilinis o pagtatanggal ng mga plastics, no, na naiwan doon sa loob. Ayan, so kung makikita nyo, no,
may mga plastic na naiwan. So yun yung tatanggalin natin. So pag tatanggalin ito, gagamit tayo ng isang mahabang stick or rod na metal na para tanggalin yung mga nasa loob nito. So paano ba tatanggalin yan? So habang malambot pa siya, mas mainam na tanggalin, no? Ayan, so makikita nyo, natatanggal na agad kasi nga malambot pa siya. Ayan, tapos punos lang natin sa isang basahan. So ulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa malinis natin yung buo sa loob ng barrel. So now, nalinis na natin yung ating barrel at yung ating nozzle, no? So makikita nyo dito, no, kung focus nyo yan, lapit mo pre. Ayan, malinis. Ayan, no. So ibig sabihin, no, pwede na itong ibalik. So yung mga nakuha natin ng mga dumi-dumi, ito yun. Ayan, marami rin dito, no. So natanggalin natin yan. So ngayon, ibabalik na natin siya kung paano natin tinanggal. Ayan. So i-assemble na natin. So tara! Una natin ibabalik ay itong part na to, yung barrel natin sa ulihan. So paano natin siya ibabalik? Ganito lang yan. So paano natin siya tinanggal kanina, ganun lang din natin ilalagay. No? So susuksok lang natin dito at saka natin tutulak dito. So ito yung kanyang mga bolts. Lalagay lang natin. Yan, unahin muna natin to, no? Dalawa lang muna. Yan, dalawa lang muna. Ngayon, ipapantay natin siya. So kung makita nyo dito sa gilid, yan, merong guide yan, no? Yan, yung kulay itim na line na yan, papantay lang natin yan dyan. At kapag kapantay na yan, pwede na nating higpitan. So now, higpitan natin to gamit yung ating open wrench or combination wrench, no, na size 10. No? So sa paghigpit yan, clockwise lang yung ating movement, no? Ayan. Gamit pa tayo ng isang combination wrench na size 10 din para i-counter yung kabila para di gumalaw. At yung susunod naman, no? Kabila din. At hanggang sa mga susunod, ganun din yung gagawin natin. So ngayon, naigpitan na natin tong ating huling bahagi ng ating plunger o barrel. No? Pwede natin ilagay itong ating plunger. No? So kung paano natin ito tinanggal kanina, ganun lang din natin ibabalik. No? So clockwise yung ating pagbalik. So kailangan na mahigpit yung ating pagkakalagay para hindi siya matanggal sa loob habang siya ay gumagalaw, no? Push and backward, no? So ngayon, ngayon ay kabitan natin siya. I-check natin kung fit ba siya dito sa barrel natin, no? So through manually twisting itong kanyang yung motor sa likod, no? And so itutwist lang natin to, ikutin lang natin backward and forward. So ngayon backward yung ginagawa ko ngayon. So ayan, kung makikita nyo, smooth pa siya, no? Check natin kung smooth pa rin ba siya hanggang dun sa dulo ng ating barrel, no? So kailangan natin itong gawin para masiguro na itong plunger natin ay tama yung pagkakalagay. So yun, na-prove natin na smooth yung movement, no, ng ating plunger, no? Forward and backward, no? So ngayon, sunod natin ilalagay ay yung ating gitnang barrel, no? At saka kasama na din yung ating nozzle, no? So sa pagkakabit nitong gitnang barrel, no, make sure natin na nakakabit na rin tong ating nozzle, no? So make sure
Ngayon thread dito sa gitnang bahagi ng barrel ay 3 lang yung matitira sa part ng nozzle, no? So para ikabit to, kailangan na rin nating isabay yung ating band heater, no? 2 band heater. Then manually ikutin. Wait lang pala, no? Make sure natin na tama yung pagkakalagay, no? Ayan, para so ngayon, no, after nating mahigpitan to, no? So totally, hindi pa naman totally nahigpitan ng todo. Ilalagay muna natin to na yung ating cover sa ating band heater. Ayan. Itong dalawa. And then, saka natin siya iti-thread or ilalak gamit tong ating screw. Okay. So, bago natin to totally higpitan, ilagay na muna natin yung mga sensor niya. So, sa paglagay ng sensor, meron tong mga label, no? Ito yung number 1, ito yung number 2, tsaka ito yung number 3. So yung number 1 unahin natin sa paglagay, no? Number 1. Isisiksik lang natin to dito. So ang purpose nito ay para ma-read niya yung init na pinoproduce ng ating band heater, no? So saka natin siya hihipitan ng Allen key. And ganoon din yung gagawin natin sa mga sumusunod na band heater. So, yung pangalawa at saka yung pangatlo dito, mamaya. Pagtapos natin higpitan o mailagay yung sensor ng band heater 1 at saka sensor ng band heater 2, ititesting natin yung molde kung lumalapat ba doon sa dulo ng ating nozzle, no? So, kung makikita nyo, lapat siya pero may uwang. So, kailangan natin i-adjust yung ating barrel. Higpitan lang natin. I-check natin kung lapat na ba yung ating molde dun sa dulo ng ating nozzle. Ayan, so lapat na lapat. Grabe, perfect. Kakabit na natin tong molde. Since na-secure naman na natin na lapat siya doon sa dulo ng nozzle. So, lagyan muna natin yan ng isa. Tapos, pangalawa. Saka natin ilagay yung ating mga nuts tsaka yung spacer. Ayan. So, ito yung spacer niya, no? Ayan. Kailangan sa pagbabalik ito, 2 lagi yung spacer na ilalagay natin. So, hanggang, ayan, lahat ng ano yan, 4, no? Laging 2 yung spacer. So ngayon kung mapapansin nyo, no, hindi ko pa siya hinigpitan. Ayan. So ang purpose niyan kasi kailangan muna natin itong i-align dito, ilapat, bago natin siya higpitan. So ngayon, bubuksan natin yung machine. Ayan. So isasaksak ko yung ating source sa supply, tapos saka natin i-operate yung machine. No? So sige muna siya hinigpitan. No? Kasi nga, kailangan maglapat muna sila yung male part tsaka yung female part ng molde na bago natin siya higpitan. So ngayon, kakabit ko muna yung mga heating connection o yung wire connection para sa ating heating elements, which is yung sa band heater. So ngayon ay kakabit ko na yung mga heating connection nito, no? Maging yung kanina sa band heater number 3 natin, hindi ko pa nakakabit, ikakabit ko na rin yun. Yan, so matapos natin itong magkabit, no, yung ating mga heating elements connection, mga wires, no. So pwede nating pag-connectin itong ating molde, yung female at saka yung ating male na molde, no. So bubuksan ko lang yung ating machine. So ngayon nabubuksan natin yung ating
mga breakers, no? And open na natin yung pintuan ng panel. Yan, angat natin yung main breaker and second breaker. Second breaker para yan dito sa ating control system, tapos yung ating switch para dun sa mga band heater. Ayan. So sarado natin. Then open natin yung ating control system. Ayan. Control system lang na hindi na yung band heater kasi hindi naman na tayo mag-iinit. Then ngayon, no, mag-operate tayo ng calibration. Pindutin natin yung calibration and i-push natin yung ating ejector position. So push natin ng 10 and kung makikita natin, no, nagmo-move. So push natin hanggang sa magdikit silang dalawa. Ngayon makikita natin, no, malapit na silang magdikit. So ngayon ito, kailangan mag-flat siya dito. Ayan. So pag naglapat na silang dalawa, no, saka na natin hihigpitan yung mga nuts natin. So gamitin natin siya ng tools na size 13 close wrench, no. So ngayon, after natin babalik yung ating barrel, yung ating plunger, at masecure na, naglapat yung ating molde bago natin higpitan to, no? So ngayon, ibabalik natin siya sa original na position, no? So through operation ng ating panel. So ngayon, i-reset lang natin siya, no? Papatayin ko lang to. Then bubuksan ko. And automatically na mag-home position itong ating machine. So ngayon, no, nasa home position na silang lahat, no? Ngayon, linisin natin yung machine. Tanggalin natin yung mga kalat, mga tools natin. So after natin malinis yung ating machine, no, yung table ng ating machine, no, mag-apply tayo ng multi-purpose oil, no, so para sa i-apply natin dito sa ating guide ng ating machine, no. So ngayon, lalagyan natin ng oil para hindi mga lawang. So tamang amount lang ng ating oil. Yan kasi sayang naman kung lulunurin natin to. Then ganoon din yung ating linear guide, yung screw. Lalagyan natin yan ng oil para maging smooth yung travel, no, ng ating plunger. Ayan, pati yung ilalim, yung pinaka-base. So now, after natin ma-applyan ng oil yung mga important parts, no, like yung moving parts ng ejector at yung moving parts sa ating linear guide. So ngayon, mag-apply naman tayo ng mold spray. So i-apply natin to dito sa ating molde. So dalawang molde yung ma-applyan natin. Ayan, tamang amount lang din. At after natin malagyan at ma-applyan niya, no, ready na to para sa susunod na operation. No, so dito nagtatapos yung ating maintenance.